Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, sadyang hindi talaga mananaig ang kasinungalingan laban sa katotohanan. Tila nasampal ng kahihiyan at katotohanan matapos ang mga ginawang revelasyon ng former senador na si Antonio Trillanes nang sabihin sa pagdinig na ang mga ebidensya na kanyang nakalap ay ibinigay lamang daw sa kanya at ang mga akusasyon sa mga Duterte ay hindi umano mismo galing sa kanya. Kaya ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, tila kapatid daw umano ni Trillanes si Marites na siyang mahilig gumawa ng kasinungalingan dahil hanggang sa ngayon at sa katagalan na ng panahon ay puro build up lang ang kaya ng dating senador at huli pa mismo sa kanyang bibig na imbis na sa korte niya ito kasuhan ay mismong sa DOJ lang pala niya ito'y pinasa. Kung talagang totoo ang lahat ng sinabi ng dating senador ay dapat di umanong kasuhan niya ito sa Supreme Court, huwag daw sa DOJ. Ang talagang intensyon lang ng dating senador ay para lang masiraan ang pamilyang Duterte. Kaya tanong pa ng marami sa ating mga kababayan, magkano ba ang binayad sa dating senador dahil kumakaasta ito ay dinaig pa ang korte. Matapos ang pang-uudyok at pangbabastos si Trillanes sa mga Duterte ay hindi nakapagpigil ang Antipolo 2nd District Representative na si Congressman Romeo Acop at tila harapang ipinahiya mismo at binara sa harap ng pagdinig ang kasinungalingan ni Trillanes na tila bagang hinusgahan na ito ang mga Duterte at nagastang alak korte pa ang dating senador. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa pagdinig ng Quad Committee sa di umano'y AGK ng kampanya laban kontra sa pinagbabawal na gamot ng dating administrasyong Duterte na kung saan bigla na lamang nagpakita si Antonio Trillanes bilang resource person na kilalang kritiko noon pa man ng pamilyang Duterte. At matapos tila pilit paratangan ito at tawagin ng hindi maganda ang anak ni dating Pangulong Duterte na si Pulong na di umano'y inuugnay niya sa ipinagbabawal na gamot at sa tila pang-uudyok at pangbabastos ni Trillanes sa mga Duterte, hindi nakapagpigil ang Antipolo 2nd District Representative na si Congressman Romeo Acop na harapang binara at pinagsabihan si Trillanes na huwag kang mag-arte dito ng ganyan, na tila pinagtanggol ni Kong Acop si dating Pangulong Duterte laban sa tila pangbabastos ni Antonio Trillanes. Kaya't hindi rin napigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Ayon pa sa kanila, majority ng mga Pilipino ay wala ng tiwala sa tao na iyan. Ubod yan ng kasinungalingan. Totoo talaga ang revelasyon ng mga media presenter ng Iglesia ni Cristo na pasok-labas si Trillanes sa Kongreso. Hindi naman masyadong halata. Halos lahat ng resource person ng Duwagcom ay mga dilawan. Nakakahiya ang House of Crocs. Ano kaya ang pinakain ni Tamba kung bakit luhod ang mga krok sa utos ni Tamba? Hoy Trililing, doon mo dalhin sa palengke yang mga ebidensyang dala mo. Kahit purok lang, hindi yan tatanggapin dahil gawa-gawa mo lang yan lahat. Ang galing mo talagang gumawa ng kwento. Pang-pamas talaga. Dapat sa'yo bigyan ng award Best of Kasinungalingan of the Year. Tandaan mo Trililing, hindi mananaig ang kasinungalingan sa katotohanan. Lalabas din ng lahat ng iyan. Huwag na tayong maniwala dyan sa kasinungalingan ni Trililing. Kapatid yan ni Marites. Lahat ng mga ebidensya na ginawa niya ay gawa-gawa lamang at ang lahat ng iyan ay hindi totoo. Ang kanyang klaseng tao ay dapat huwag pansinin dahil bayad ang pagkatao niya at wala yang kredibilidad dahil galing yan sa bilangguan. Kung totoo lahat ng sinabi mo, diretso mo na yan sa Supreme Court, wag sa DOJ. Alam ng taong bayan, nakakampi ni Ngagbayan ang DOJ. Wala nang maniniwala sa'yo Trililing. Yung mga papeles niya ay hindi yan tinanggap sa korte. Kwestiyon nila si Ma'am Kong Cardena, bakit ngayon lang daw pumunta kung kailan andyan si Tatay Diggs. Pero kay Trillanes, wala silang tanong kung bakit biglang andyan din. Kayo talaga tuwad ko mo. Ang galing. Unquote. Buti nga yung anak niya na drug lord at saka yung ano niya son-in-law ay That would be, I take exception to that statement, Mr. Chair. Please, It is not
fair, and It's my opinion. mischievous It's my statement. opinion. Ikaw nga, pinapapatay mo yung mga suspected others. Session suspended. Wala ka na. Ano? Sani. Pinapagalit Sani. Huwag kang mag-arte rito ng ganyan. You do not provide. Please avoid calling names. We can conduct this hearing professionally and calmly. So avoid calling names para hindi po tayo magkaroon ng sakitan. Go ahead, Mr. Trillanes. So, ito po ang sige, doon po sa mga unang slides muna. Ayan. Una-una, recycled na po ito. Naano na ho ito eh. Tandaan ninyo, days before the election, makapag-issue ng waiver at sumagot po ang BPI, sinasabing walang ganyang account, di ba? So, ano na ho ito eh. Luma na ho ito. Luma na ho itong issue, pero syempre, kailangan siyang sumausaw para magkaroon siya ng publicity sa Caloocan. Diba? Kayo mga taga-Caloocan, good luck sa inyo pag nanalong mayor to. Pero wag nyo ipapanalo ito. Ay, naku po, yari ho kayo dyan. Sigurado ako. Ha? Kita mo tumatakbong mayor, pero ang kanya pong masasabi nating obsession ay si Duterte pa rin. Talagang hindi naman siya kailangan dyan. Wala naman siya sa mga unang pagdinig. Talagang humabol pa siya. Diba? Siyempre, ayaw patalo. So, ito po yung mga bank accounts na nakalap ko po ito noong 2016. Tapos, ito po ay na-validate na ng ombudsman Naku. na kaparehas nga nung naisumite ng AMLAC sa kanila. Naku. Kaya, ano po tayo? Kumpiyansa po tayo sa provenance nitong dokumentong ito. Naku. So, sige po, next slide. Ito po yung mga iba't ibang mga pumasok na pagkapirahan kay accounts ni Duterte. Tapos, sige po, next slide. Ayan. So, ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion. No? Ngayon, kung ano talaga yung actual total, malalaman po natin yan pagka binuksan po yung accounts. Ngayon po ito, no? Ang pagkakamali po ni Mr. Duterte nung nagtatago siya ng pagkapirahan. Alam mo, may feeling ako eh. Feeling ko talagang tinimbrehan si Trillanes nitong mga congressman eh. Para, alam mo na, para pumunta ho siya dyan, para manggulo, para siraan si Duterte. Alam nilang galit na galit to si Trillanes kay Duterte. So talagang tinimbrehan eh. Kasi hindi naman pagsasalitain niya kung hindi ho siya merong binigyan ng authority ng mga congressman eh. So alam po natin na talagang pinatawag ho siya. Ay ginawa niyang joint account yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Kaya ito po ay alam po naman natin na exempted sa bank secrecy law ang impeachment. So lalabas po yan lahat. Sige po, next slide. Ito po yung last slide, no. Dito po, meron po ito pong Hindi ho yung prueba eh. Hindi ho yung ebidensya. Sinulat mo lang yun, ginawa mo lang yun. Ang dali-dali. Ang dali-daling gumawa niyan eh. Di ba? Ang dali-dali yung gumawa niyan. Maglabas ka ng bank certificate o bank statement para doon sinasabi mong transaction. Sinulat mo lang yan. Anong klaseng ebidensya yan? Ganyan po kababaw ang kamera. Mantakin mo sinulat niya, tatanggaping ebidensya. Parang tanga lang, di ba? mga transactions na ito, meron pong kay Vice President Sara, Naks. meron po kay Duterte, Naku. meron po kay Baste, Naku. Duterte, meron kay Pulong Duterte, at meron po kay Yung mga mismong galit kay Duterte, tingnan mo, nakasimangot sa'yo. Feeling nyo. Ay, nanggugulo na naman to, sabi siguro. Sa tingin ko. Sa tingin ko, yan ang sinasabi nila. Nanggugulo na naman to. Abansenya.
ito pong mga ito ay mga managers checks under their name na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minention ni Las Cañas na si Sammy Uy. Ito po, ano ito? Siguro ng mga panahon na yan, 2011 to 2013, medyo kumpiyansa sila sa kanilang mga gawain, kaya may physical na checks, no? Pero after that, ang mga deposito diretso na sa account, so wala nang paper trail. Pero makikita natin dito yung pattern po, Mr. Chairman. Didibidendo yung drug lord doon sa pamilya nila Duterte tuwing October at April, no? Kaya sunod-sunod po yan. And by the way, makikita po natin si Vice President Sara, meron po siyang 2 checking in-encash dyan under her name, manager's checks. Tapos ito po ay while she was mayor, no? Kaya yan ay direct bribery, no? Tapos proceeds of the illegal drug trade. Ito po ang naging pruweba natin. Kaya nung cross match po namin yung dokumento na kuha namin at dito sa mga personalidad na minention po ni Arturo Las Cañas, na-confirm namin yung kanyang istorya. Nakita niyo po dyan, si Duterte, pareha sila ng amount na in-cash, no? Tapos, itong mga anak, sila Baste, Duterte, ayan po, tagte 10 million every 6 months. Tipulong Duterte, meron din. Alam mo kung patas itong camera na to, sa totoo lang kung patas tong camera na to, di sana man lang sinabi nila, asan yung ebidensya ninyo? Saan nyo nakuha yan? Sino resources niyan? Sinong nagsabi sa inyo yan? Sinong source nyo? Wala man lang na ganun Tinanggap na nilang gospel truth ika nga itong mga pautot ni Trillanes. Mantakin mo, napakagago, di ba? Wala lang, okay na sa kanila yan. Ano, kita mo naman, ginawa lang ng wala. Mas maganda pa nga yung gawa ng AI Parang ginawa ng grade 7 yan Ito ay hawak yan ng mga bangko mismo. Meron silang physical copy, meron silang soft copy nitong mga sinasabi na ito. Kaya hindi po yan pwedeng i-deny lang kasi alam naman natin yung mga estilo ni... Asan na yun? Hindi, di ba? Alam mo yun? Siguro naman mga kababayan, lahat po tayo meron na somehow meron po kayong bangko. Imposible o iba sa inyo. Sigurado ako meron bangko. Alam naman po siguro natin yung bank certificate, bank statement. Diba? Paano mo makukuha yan? How are you going to obtain that kind of detailed, mantakin mo detailed transaction? Paano mo makukuha yan? May bank secrecy law. Kahit nga korte, hindi ho basta-basta pwedeng kunin yan Talagang dadaan sa matindi. Hindi mo pwedeng gawin yan. Diba? Dinaig mo pa yung mga kabit Nalalaman yung amount ng... Totoo, diba? Dinaig mo pa yung mga asawang mabusisi kung magkano kinikita ng mga asawa nila. At magkano yung inuuwi sa bahay at ginagastos sa labas Duterte, mag-a-admit konti, pero magde-deny to confuse everyone. Pero ito po yung smoking gun. Ikaw lang ang confused, sa totoo lang. Wala nang iba, ikaw lang. Walang confuse kasi una-una wala namang gago na bangko na magbibigay sa'yo ng ganyan. Diba? Anong kalokohan yan? Mr. Chairman. So, yan po, we concluded na peke talaga ito. Ginagawa niya yung war on drugs para proteksyonan niya. Na siya, peke daw. Siya na mismo nagsabi, we therefore conclude, peke talaga. Ang gumagawa nito. Yung sindikato niya na sina Michael Yang, Sammy Uy at Charlie Tan. So, kaya po nung sa Davao pa lang pinapatay po nila yung kompetensya. Tapos nung sila na ang presidente, ginawa nilang National Death Squad, yung nangyari. Tapos si Leonardo nga po yung ginawa niyang point person.
Tapos yung drug list na sinasabi ni Duterte, merong legitimate mga personalities doon, galing doon sa mga iba't ibang ahensya, pero pag may kailangan silang isingit ng mga kalaban nila sa drug business, sinisingit po nila doon. Hindi ako naniniwala doon. Eh di sana siningit ka na nila. Ikaw ang number one pampagulo sa mga Duterte eh. 'Di ba? Hindi, come to think of it yung kanyang logic na pagkakakompetensya, isinisingit daw yung pangalan para alam mo yung masawata yung kalaban daw sa droga. Ako si Duterte, ikaw ang pinakamaingay. Ikaw ang pinaka oposisyon, talagang naglalahad kuno ng mga makatotohanang akusasyon kay Duterte. Kung ako yun, isiningit na kita. Para itinumba ka na. 'Di ba? Hindi, this is a serious matter. 'Di ba? Kung ako yun, talagang sisingit ka, pero hindi ka naman siningit, hindi ka nga dinidemand. Wala nga pakialam sa'yo. Kasi hindi yun nila gawain yun. Kaya nga may mga tinutumba na mga involved din sa illegal drugs kasi kompetensya nila yon sa distribution. Kaya yan po, lahat na yan ay napagtagpi-tagpi namin. So, kaya that would explain. Inamin niya na. Pinagtagpi-tagpi lang nila. Nanggagaling na. Kanina sabi na, eto, napatunayan na natin na peke. Sabi niya. Tapos pangalawa, sinabi niya, kaya ito, pinagtagpi-tagpi na natin. Sa sarili niyong bibig na papaghalataan na ginagawa, iniistoryahe lang ito di ba? Ako po. Kung bakit protektado si Michael Yang kahit na may report. Itong si Colonel Acerto. Tapos hindi lang po yan, nung nilabas po yung report na yon, sa sobrang pagproteksyon nila kay Michael Yang, yung mismong gumawa ng investigasyon, yun yung gustong ipapatay at sinampahan ng kaliwat kanang kaso. Kaya makita natin, dun sa mga drug lord na hindi kasabwat sa sindikato ni Duterte, porsigido siyang patayin. Pero doon sa kanilang grupo, itong mga ito na mention, Michael Yang, Charlie Tan at Sammy Oy, protektado hanggang ngayon. Ni nga si yung PDEA director ni Duterte na si Wilkins Villanueva, ni hindi nga masama sa drug list hanggang after 2022 si Michael Yang. Yun kasi nga, isasama mo sa drug list tapos wala ka namang ebidensya. Pambira ka, Trillanes, Dahilan kasi biniling po sa kanya yan ni Duterte. Salamat po. Please proceed, Congressman Teves. May I Mr. ask Chairman. the former President kung alam niyo po ba na kinasuhan po ni former Senator Trillanes sina Congressman Paulo Duterte, Attorney Mans Carpio for drug smuggling? Hindi ho. Pero kung totoong drug smuggling man sila, they should be prosecuted in court. And if convicted, they should serve sentence in jail. Hindi ko pipigilan yan. Kung totoo. Ngayon, yung na-reason dito ni ko kilala itong taong to. Kita nyo? Sasabihin ba ni Pangulong Duterte yan kung sa tingin niya talagang totoo yung sinasabi ni Trillanes na kakumpetensya sa droga? Hindi niya naman sasabihin yan. Sasabihin niya bang, sige, kung ano. Tuloy nyo, kasuhan nyo na. Alam mo kasi ang taong malinis, ika nga, ang taong nasa katotohanan, wala akong takot yan kahit ano, kasuhan ninyo. Kasi lalabas at lalabas ang katotohanan sa husgado. Kasi mako-cross-examine dun yung mga ebidensya. Got his name. Your Honor, if there is an iota of truth, iota lang, baski kunti lang, you can find out, may nilagay sa ng record. Now, I'm willing to execute an affidavit or kayo na lang to summon the banks
pursuant to my waiver, kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. Naku po, patay tayo dyan. O, eto na. Eto na po, yung babanata ni Duterte ng maigi ito si Trillanes. At muntikan na naihi sa palda ito si Trillanes. You can summon, I will sign a waiver, all banks, pati yung World Bank ng Amerika. Kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Mr. President? Yes, Your Honor. Nalilito na ako kung anong sabihin ko. Pero sabi ko kung if I'm lying or if my statements are falsely stated, if there is an iota of magbigti ako. So, in the same manner na kung magbigti ako si Trillanes, dapat magsabay rin sa akin. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!